Sa likod ng katahimikan ng punerarya, may tahimik na gumaganap ng isang mahalagang tungkulin, ang embalsamador. Ngunit sa kanyang mga kamay dumaraan ang huling pag-aayos sa labi. Siya ang tagapagdala ng dignidad sa huling sandali, pagtakpi ng alaala, at ang tahimik na saksi sa bawat paghaplos ng kemikal. Isinusulat niya ang huling kabanata ng isang buhay. Samahan niyo kami sa kwento ng embalsamador dito sa Boy Patatas. Magandang gabi mga ka-shakers, muli ito si Boy Patatas at ngayon ay ito na yung natin sir, panibago na namang natin usapan, kwentuhang nakakatakot ba? Alangin naman pala nakakatakot. Oo nga eh, pwede rin tayo comedian eh. Pero wag na lang, langawin sir eh. Oo nga eh. So ngayon sir, meron... Pero napansin ko lang kanina ito ano bang kinalaman sa... Oo yan, hindi lang basta background yan kasi ngayon sir, ako na may magkukwento. Teka lang, kwento nga ba yan sir? Tutuloyin? Hindi. Kasi may gunting na Hindi, ano yan sir? Isa kasi dito walang ginamit sa akin. Ito, isang ano lang to isang paglilinaw. Ang kagamitan nito sir ay ginamit ng isang embalsamador. Kasi ang kakwento ko ngayon sir, patungkol sa isang embalsamador dito sa lugar natin. Ano to, kilala tong embalsamador sir kung saan-saan siyang punerarya pupunta. At nakakwentuhan ko kasi siya. Ngayon, isa siya sa mga nakakasama ko lang noon. Pero yung ate ko nga nung pumanaw siya yung naging baso. Okay. So meron siyang kinuwento sa akin na gusto ko ngayong ibahagi sa mga manunood. Teka lang, yung may iba tayo, yung sa kukonekta ko lang din sa embalsamador ba yung nakita natin siya? Oo. Siya yun. Kasi yung tatay ko rin siya rin naging balsamor. Okay. Kaya nagulat ako, siya yung universal pa lang. May ganun pala, no? Oo. Hindi siya kagaya ng kapag yun nakakontrata ka sa ganito, iba. Di ba parang kasi sa trabaho, hindi ka pwedeng, tumalon-talon ba? Oo. Dito ka, ganun. Ang nangyari yata sa kanya dahil license siya, no? Oo, license practitioner talaga siya na embalmery. Kaya talagang lahat ng punerarya dito service sa lugar natin, siya talaga. Kumbaga sa isang master electrician. No. Pero siya master naman registered embalmer. Malaki ang balita ko, malaki raw pasagod sa dito. Malaki naman, maganda naman. Pitando din. So hindi na ako magpapaligo-ligo pa sir. Yung si kuya, nakakwento ko, nagkakape siya nung kakatapos lang niyang mag-embalsam mo. Nangyari din sa tatay ko. Pagkakatapos niya lang ng paliguan, ginawa na ng sa nilagyan niya ng embalsam niya yung tatay ko. Matapi na rin siya. Basta pangako niya. Oo. Astig talaga siya, sanay na siya. Sanay na daw siya sa ganung profesyon. Pero ang isa daw sa mga, tinanong ko kasi siya bago ko sabihin tong kwento. Sabi ko, kuya, ikaw ba, ano ba yung pinaka nakakatakot na karanasan mo nag-embalsam mo ka? Buti nakapag-open siya ng ganyan. Oo, pero ano lang talaga, yung minimal lang na kwentuhan dahil after noon, alis siya ulit eh. Siya. May customer ba ulit pupuntahan. So ngayon, o client sabihin natin. So ngayon nga, nung nagkakape siya, nakakwento ako siya dyan along the highway. Sabi ko, kuya, ano ba yung nakakatakot mong karanasan pagdating dito sa profession mo? Sabi niya, ang isa doon sa hindi niya malilimutan, nung may inimbalsam mo daw siya na ang edad ng babae ay nasa mga 18 to 19, bata pa. Pero alin niyang cause of death? Ang sabi, ang cause of death daw is pneumonia. So ngayon, siyempre pag... Payat lang. Oo, payat lang. So ngayon, nung i-embalsam mo na, kasama yung magulang, siyempre babae yun sir, lalaki itong kinukwento ko. May consent ng magulang. So inayusan, pinaliguan. Ngayon... Actually kahit... Sige sir. Actually kahit naman babae o lalaki yung nandoon yung aayusan. Nanay ko nandun. Oo. Walang kinalaman kung babae o lalaki kasi kay Jerwin ba? Oo, sa ibigan natin. Yung
Di ba nandun ba yung magulang niya rin? Oo. Ay, lalo ikaw. Ay, oo. Ay, ikaw ang nandun eh, di ba? So, ako kasi kumuha Kumuha at yung nagbantay dun sa pag-aayos sa kanya, di ba? Yun yung hindi ko malimutan naman nung nasa loob naman ako ng imbalsamuhan. Yung sakit sa mata, nakakapikit ka. Masakit daw ang ano, no? Yung amoy. Yung gamot? Oo. Kasi ako nandun na, tapos na eh. Tapos nang ayusin yung tatay ko eh. Ah, okay. Yung ano yan. Kahit hindi sa ko na- tatay ko, ako din. Sa paliguan. Pero anong maihambing mong amoy ng formalin? Napakatapang ng amoy. Alam niyo yung amoy ng ammonia? Nakaamoy ka na nun? Mapangyang ammonia. Nakaranas ako nun, yung ammonia. Yung mismong Oo, kasi sa kataliduhan kong Taglay, curious ako. Di ba yung ina-ammonia, yung kinikidnap? yung hindi moron siya yung naimatay. Oo, yung Yun gano'n, ang di ba? ginagamit ba? Ngayon ako, sininggot ko talaga siya, lakas. Oo. Sininggot kong ganun, talagang sumakit Droge. yung ulo ko. Oo. Droge talaga, sir. Ang hapdi, magmula dito, hanggang ilalim ng leeg mo, ano talaga, mahapdi. Sama ka. Tapos konting galaw lang ng hangin sa mukha mo, parang kang iritado, ganun pa rin ang mood niya. So balik tayo sa kwento, yun nga, kinuwento nga niya sa akin yun na andun na yung magulang. Ngayon, Namatay. syempre pag ilalagay din gamot, tatanggalin yung dugo, ganun yun sir, parang in-out ba? Kasi ang pansin ko dyan, sa higaan ng ng patay, may parang way ng dugo. Oo, parang may lababong malaki. Ano ba siya? Aluminum ba siya? Hindi, stainless steel. Stainless lang yun. Okay. Stainless steel. Stainless steel siya. Pero alam ko parang may daanan yung dugo eh. Oo, Tama ba? oo. Kasi ang dati ko, akala ko yung bata ko akala ko tatanggalin yung laman loob. Oo, may mga ganun. Pero Separate may pa ganun to. sir, yung autopsy naman tinatawag. Pero hindi Ay, sa hindi. involved. Babalik naman yun. Mm. Kasi nakakita na nakapanood na ng Oo. autopsy. Pero yung imbalsa mo nga, ano siya sir, lalagyan ka ng gamot. Dahil syempre ang isang taong nawala na. Hindi, so bali is pag tanggal ng dugo ng tao, doon naman i-inject mo yung gamot. Sa bagay In-out yun. In-out. Oh, okay. Imagine niyo na lang yun. In, out. Sa bagay kung may dugo pa nga, hindi makakapasok ang formalin kasi mapipigilan siya ng dugo. Kaya kumbaga nung tinanggal ang dugo, naging Yun naman ang magiging fluid ng katawan. yun yung tama. Yun yung available na yung formalin. Available na yung mga ugat na lagyan ng gamot. Kasi wala na yung dugo, available na nga. Yun yung open na yung So ngayon nga nung naayusan, ayuan, nilagay ng gamot. Siyempre after nun, may kapan na, yung damit. yung step by step na. Itong matindi sir, nung in-inject niya yung formalin, di Tapos lumalabas yung dugo. Hindi pa, pumasok pa lang yung gamot, gumalaw yung patay. Gawa ka sa kamay niya. buo, kamay. Baka buhay pa. Hindi na talaga. Sabi sa doktor, talagang patay talaga. Pero biglang napahawak. Ngayon, siya naman daw, dahil sanay na siyang nakikipag... May ganon. Oo, na may mga ganun talaga sa mga namatay na. Reaction na patili pa siya, napasigaw. Wala eh, parang ano lang siya, napatingin lang siya, na-curious siya nung meron sa tao, kung nakakaramdam din ba daw ng sakit ng tao, ngayong patay sakit na. Ano ginamit na pang Saan nila to? Moron sa... Hindi niya na kinuwento sa akin Okay. Pero base sa papa ko, nung nakita ko, may nilalagay sa mga ugat leeg. Dito ba ginigilitan? Hindi, rin ba? sinusundot lang. Tutubukan. Dito, sa giliran ng sa rib cage. Ewan ko kung saan part doon. Basta doon lang nilalagay nila yun. Para yung katawan nga naman, lumambot, maging maayos. Kasi di ba pag namatay ng tao, matigas na eh. Tigas na talaga. Kasi yung namatayan yung nauna kong kwento, namatay yung mismo yung may-ari ng carrier. Oo. Hindi nila alam na patay na. Nalaman nila patay na, nilalanggam. Ayo, Nilalanggam na siya. wala na Hindi yun. na, matigas na. Tigas na. Yung tatay ko rin namatay, parang bagay na lang. Bagay lang. Wala na pagramdam. So yung balik tayo sa kwento, sir. Meron siyang curiosity, pero hindi pa siya takot. Ngayon, eto na, nung nilalagay yung gamot doon, di ba? Ngayon, nung nilagay naman niya sa ibang area ng katawan, sumipa naman yung patay. Talagang ang lakas, sir. Umano yung pinaka parang lababo ng stainless, lumagapak talaga yung tunog nun. Ngayon, sabi nung embalsamador, na baka normal lang to sa tao, na pag ikaw ay nawala na, siyempre yung katawan natin parang object na lang tayo eh, pero tayo nawala eh.
So, ngayon, dahil tayo wala na, siguro may mga ilan pang electricity sa brain na siguro kung natamaan man yung ugat, gumagalaw pa siya. So, ganun paliwanag niya sa akin. So, ngayon, Pero ano, sinuloy niya. nakakilabot. Kasi ang ano doon, pili ko lang ang mahirap doon kung buhay pa. May chance ng buhay pa yung... Ayun. Hindi natin maano. Kasi patay na rin ng tao eh. Patay ng tao. Unang-una, tanggalan na siya ng dugo. Oo. Kaya wala na siyang source ng oxygen. Tsaka yung dugo nawala. Tumagas na eh. Tumagas yung dugo. Ang nakapagtataka dito, yung humawak sa kanya. Humawak eh. Oo. Mouth talaga sa Diba? sa kanya. Humawak bago tumadyak pa. Yung second niya ng gamot. Ang napansin ko dyan, siguro medyo connect ko lang yung mga butiki, kapag naputulan siya na Oo, yun, parang ganun. buntot. Defense mechanism kasi ng butiki ito, na hinahayaan nilang maputol yung buntot nila. Kasi kusong tumutubo rin pala yun. Oo, sir. Nagre-regenerate. Nagre-regenerate siya. Kasi yun ang palaban nila, lalo kung huli sila o yung mga mas malaking mga hayop na kakain sa kanila, yun ang iyan nila. Tapos, sir, syempre, andun yung magulang. Nararamdaman ng magulang yung sakit, syempre, yung parang anak nila. So, sinasabihan to yung iba sa magulang na, sir, baka pwedeng dahan-dahan. Sabi naman ng iba sa magulang, ma'am, wala na po kasi talagang pakiramdam ko. Kung gumagalaw mo po ito, gawa na lang po ng mga naiiwan pang pondong electricity sa katawan. Pero sa loob daw niya, sir, deep inside, sa loob ng iba sa magulang, hindi kuya, takot talaga siya. Hindi lang doon yung mapakita. Para lang ano siya, parang nakikita ko sa kanya, parang ang tawag dito, nagkakaroon siya ng mercy killing. No, yung pa isa. Parang may umano doon sa puso niya na uy, patu baka. Pero naglalaro na lang sa isip niya. Pero pinapakita naman kasi sir kung talagang dead na rival. Hindi ba pwede mong imbalik sa naman buhay yun? Kasi naman syempre pagdating naman talaga, pagdating naman talaga dun sa mismong punenarya at imbalsamuhan. Yun mabigat. Patay naman talaga eh. Patay na nga eh. Kaya nga sir. Kaya imposible na may chance pang may buhay pa yung ganun pa tao. Ngayon, nung sa madaling sabi, sir, afternoon, inayusan, babae, inayusan siya. Tapos, nilagyan daw ng makeup. Siyempre, minakapan na. Kasi nga daw, ang ginawa daw nila, dahil payat nga, nilagyan nila ng laman yung mukha. Parang patabain ba? So, nilagyan ng bulak. Payat yun kasi nung nagka-pneumonia ako, nagkasakit, bagsak na yung katawan. Oo, sir, ganun talaga. Babagsak talaga kasi yung number 1 titirahin din yung bagal. Patungo na rin yan sa medyo, delikado rin sa TV na rin. Yes. Tapos ngayon, sir, no, nung inipalsa mo na siya at naayusan, ito, balukit, sir. Nung nilagay na daw sa kahon, linis sa buong area, siyempre, lilinisin for sanitation. Pwede nang idalhin sa bahay. May naamoy daw siya, naamoy ng bulaklak. Bango-bango nga daw eh. Oo. Bango daw talaga. Kagaya ng mga bulaklak na naamoy ko kasi medyo masangsang ang amoy ng bulaklak. Napakabango daw talaga ng bulaklak. Ngayon, ang naglalaro naman sa isip niya, maari daw na baka pabango lang. Kasi yun, hindi mo basta mapapaniwala yun. Dahil sanay na siya eh. Sa ilang taon niyang profession niya, trabaho yung bagay. Ano na siya sir eh. Sabi niya sa akin parang mga nasa 3 dekada na siya. Tagal. Na ginagawa niya. 3 dekada at mag-aapat na dekada na. Siguro yun ang binahagi niyang kwento sa'yo. Yun ang hindi niya malilimutan. Oo, hindi niya malilimutan. I-connect ko lang yung habol ko lang. Yung dating teacher natin. Sino dun? Basta yung teacher natin, si Jay. Oo. Wala kang kilalaman yung kung ano mo. Kasi nung huwag na natin pakalanan. Ang matindi kasi dun, sir. Diba, videographer siya? Oo, nag-video. Kasama niya si Jay, si Boy. Yun yung nagsabi sa atin na 6 years daw siya nag-apprentice. Walang bayad. Nahiya naman ako. Kasi base din sa videographer siya. Ang utos sa kanya utos sa kanya dahil napag-utosan videoan yung kumbaga magiging alaala. Pinakapatay? Oo. Alaala na lang. Alaala na lang yung mismo pinayagan ng mismo paninarya yung videoan. Kasi yun na lang huling mapapanood eh. Binidyohan. Nung napatapat sir yung diba, may ilaw yung tawag doon, camera ba yun? Oo, camera. Napatapat yung ilaw sa lupa. Kumindat yung Ang tatay. Oo. Yun lang. Kasi mainit yung mainit yung kumama dito. Kaya yung may kukunik ko lang doon sa
Baka, hindi naman ako espesyalista, di ba ako doktor. Baka siguro sir, na-tiyempo lang yun dahil yung minsan yung mga ugat na hindi pa daw nadadaluyan din ng formalin. Siyempre, pag nalagyan ng tubig yung ugat, kagalaw. Ganun lang yung paliwanag. Pero nakakatakot pa rin. Nakakatakot, siyempre. Kung pa naman patay, di ba? So, balik tayo sa kwento. Nung naamoy nga daw niya yun, yung bulaklak na yun, yung naisip niya, sabi niya baka pabango lang, o baka ando dun na yung flower arranger nung magdadala na dun sa bahay. Hindi magsasabay yun. Ito, malupit sir. Pagbukas niya, basura katabi niya. Basurahan. Kasi di ba yung kulinaryan tong sinasabi ko, yun dun sa kabilang parte, paglabas mo, basurahan yun eh. May mga basura dun, pero hindi ano yun hindi yung mga pinag-ano sa tao, kundi yung mga ordinary ng basura, kinakain natin. Basura talaga. Balat lang ng pagkain. Eh ngayon, sinilip niya, maigi. Silip siya dun, silip siya sa kabila. Wala. Ngayon, napatayo siya. Sabi niya, maniniwala na ba ako sa multo? Yun yung sabi niya. Di ngayon sir, no, may kinuwento pa siya na nung dinala na yun, yung babae dun sa mismong tahanan na nila. Siyempre, iyakan, malungkot. Siya, nakakaramdam din daw talaga ng lungkot. Siyempre, sakit mawalan ng minamahal siya. Pero ang hindi daw niyang palilimutan, nung nilagay na daw yun doon sa pinakabuhol, yung leeg daw niya parang may alam mo yun, yung shooting na himas. Di sabi naman niya, baka pagod lang ako. Uwi siya ng bahay, uwi siya, pahinga. Then after daw nun, hindi lang niya na ano yung picture ng burol. Kukonekta ko lang sa sinabi mo. Yung sa'yo video, di ba? Ito picture. Picture na yun. Pinicturean yung unang burol. Isang pamilya sila. May nakita sir mo sa likod. Sa mismo kami. Pero usok lang talaga. Ngayon, sabi niya sa akin, kung sasabihin man sa'yo ng mga manonood na nag-iimbento lang ako ng kwento, malaya ko silang kausapin. Hindi ako para magsinungaling, hindi ako para maglulok, sabi niya. Yun lang talaga, wala nang iba pa, sabi niya. Pero may binigay pa siya sa akin sir na isang kwento, ito namang kalubos-lubos. Meron din daw siyang inimbal sa mulan. Take note sir na aksidente ito sa motor. Expect mo sir, sabog talaga. Nasasabi natin na sa sobrang bilis daw ng pag-drive, sumalpok siya sa poste. So sir, sabi nung pamilya, siyempre ka-close yun, hindi pwedeng open yun for open na pang-public, ka-close yun eh. Ngayon, sabi ng pamilya, baka pwedeng kahit papano ayusin na lang. Ayusin. Okay, ngayon, nung inayusan niya, tinatahi daw niya eh. Inahabi, para daw siyang ang sabi nga sa akin ni kuya, alam mo, pag ikaw ay nagtatahi ng damit, ganun din ang balat ng tao. Pero, makakaramdam ka daw ng, alam mo yun, malambot na hindi mo maintindihan. Na yun daw yung natatakot siya, na may ganun siyang, parang yung ngipin daw niya nangingilo pag tinatahi niya. Kahit matagal na daw siya sa trabaho niya, nangingilo pa rin. So ngayon, inayos niya sir, nilagyan niya na ng mga bulak, malupit sir, nilagyan pa ng pangpalitado sa buka, alam mo yung yung ginagamit sa pintura. Yun, nawasak. Wasak talaga sir. Kaya natural lang. Yung patching compound, yun, naalala ko na. Nilalagyan niya. Tubig lang sir, na ng tubig. Tapos yun, lalagay niya. So madaling sabi sir, hindi siya open for public. Pero nung inaayusan niya yung sir, nilalagyan niya na ng mga patching compound. Gumalaw na naman yung kamay. Pero ang gumalaw lang, itong hindi liit. At ang malupit nun sir, mga 10 minutes gumagano'n-gano'n. Haba. Ngayon, durog na. sabi na yung balsamador, syempre marami na akong encounter, sabi niya gano'n. So normal na to sa akin, sabi niya. Kaya ako sa'yo kinukwento to na yung profession na daw niya, talagang hindi biro. Kasi syempre dinidil mo, patay. Actually, pangarap ko yun sir, gusto ko magkaroon ng kulinarya. So balik tayo sa kwento. Yun nga, yung nung inayusan niya na, gumagalaw-galaw na yung daliri. Nag-request daw yung pamilya na lagyan ng plastic yung dito. Siyempre sir, alam mo naman, para bang minudo ba nangyari? So nilagyan ng plastic, nilagyan ng tape. Yung ilalagay na daw dun sir, sa mismong taon. So hindi daw niya malaman yung kamay humarang dun sa ng kabaho. Parang ayaw magpapasok. At ang take note sir sabi nga niya mabigat ng patay. Parang bumubuhat ka ng, hindi naman troso, pero mga kasing bigat ng gano'n.
mabigat talaga. Kasi ang tao, pag umalis ng kaluluwa, wala na. Bakit? Parang bagay na lang tayo, object ba? So yun, sabi niya, alam, bakit ayaw, ano? So inangat nila. Marami pa sila. Ito, bulpit sir, 3 lang sila. Nung umangat, kumapit yung kamay ko. Oo, kumalang. No? Kumalang. Ngayon, ang ginawa nung isang assistant, takot kasi, bata pa eh. Takot o takot, ang ginawa, nabitawan. Oh. Lumabas. Buti ka po, salo ni kuya daw. Kaya ang ginawa ni kuya, nung nakakapit, ibabalik ulit nila sa ano, talagang inano niya na. Tinanggal niya na. Kasi mabigat na eh. Mahirap. Nahirapan na sila eh. Kailangan na rin puwersa yun ba? Kung ano pa mang... Yun nga sir eh. Tapos ang ginawa daw niya, dahil nakaganyan na yung kamay, tinuwit niya. Talagang inano niya na, pinwersa. Hindi niya naman daw binali, kung baga pinwersa, matigas na talaga eh. Pero umano no? Oo sir, may lakas talaga na gagamitin. Yun, nailagay siya sir. Na ang sabi naman daw nung pamilya na nung gabi daw kasi na yun, yung na-aksidente niya, ayaw pa niyang mawala. Parang nagkukwento daw na kung ano-ano na sinasabi ng pamilya. Kasi sinasabi mo yan. Parang naghahabilin na ba? So yung parang nililink lang daw doon sa kwento. Pero sa kanya, doon sa embalsamado, para sa akin wala namang relevant yung sabi niya. Maari lang na muscle nga, yung muscle ng katawan ng isang tao. So, yun yung mga binahagi niya sa akin, sir. Nakaka-creepy, no? Nakakatakot. Katakot naman talaga. Yung umawang ka, sir, parang iba na eh. Ibang klase na. May mga kilala rin ako, hindi pagsilid nga sa patay, ayaw rin nag-gawin. Ay, oo. May mga Oo, para sa akin, normal lang. Hindi naman sa akin. Pero sa kanila, i-respeto natin sila. No, kasi... Kasi ang problema raw, napapaginipan nila. Hindi sila makatubon kasi... nag-stuck sa memory. Eh, anong gagawin mo kung pamilya mo yun? Diba? Hindi mo titingnan, hindi mo huling pagtingin mo na nga lang sa katawan niya eh. Diba? Wala na eh. Yun na yung huling paalam mo na rin sa kanya. Oh, yun na nga. Pero yun daw ang mga hindi malilimutang karanasan ng sa Bagontay. So, yun lamang sir ang aking ibabahagi sa iyo. Salamat sa iyo na ibahagi at napakaganda naman talaga mo. Baka pa ninyo yung mga iba pang talagang pagtulala na lang na kwento. Salamat din po sa mga nagpadala ng mga kwento. Sa susunod ko nating tampok, ibabahagi na natin yan. Oo nga pala. Ay, shoutout nga pala kay Ma'am Joanne Busquelios. Ma'am, salamat sa iyong pag-shoutout. So sir, dito ko na tatapusin tong video to at salamat muli sa inyong walang sawang panonood. At kung nasa dulo ng video nito yung umabot kayo, huwag niyong kalimutang i-like, share, and subscribe ang aking YouTube channel muli. Ito si Boy Patatas at isang kapamilya.